akong nabuhay ang masaksihan ng muling pagbagsak ng sapiro. Tama, Krishna! Sa pagpapatuloy ng ating kwento, pinuri ng Hara na si Armea ang kagitingan na ginawa ni Daron mula sa pagsalakay ng mga kalaban. Dahil nabasa nito ang plano ng mga kalaban at napigilan sa pamamagitan ng kanyang katapangan at pangunguna sa labanan, lubha namang nagalak si Daron at nagpasalamat sa Reyna dahil kahit hindi siya taga-Encantadia ay tinanggap siya ng buong buo. At dahil buo ang tiwala ng Reyna sa kanya, pagkakalooban siya ng pinakamataas na katungkulan na pwedeng matanggap ng isang tapat at magiting na kawal. Nais kong ikaw ay maging isang tagapayo ng kahariang ito. Wika pa ng Reyna ay isama niya ang dating niyang mga kasamahan. Sabi pa ng Hara ay kung mangangako ng katapatan ang mga dating mini-abe sa Sapiro ay hahayaan niya itong mabuhay ng malaya. Agad namang nagpasalamat si Daron 10 ng mga dating taga-mini-abe, wika niya malaking tulong ito sa kanila dahil mula nang mawala si Mitena ay wala na din silang natirahan. Agad namang siyang nagpaalam sa Reyna at Hari upang ibalita agad ito sa mga kasamahan niyang mini-abe. Dahil sa kabutihan ni Daron parabang nahuhulog na ang loob ng Reyna para sa kanya. Nagwika naman ng Hari, ginagalang ko ang iyong pasya Armea, pero sigurado ako na tututulan ito ng konseho at ng aking Ashti. Huwag mo rin sanang masamain, ngunit magdahan-dahan ka sa pakikitungo sa kanya. Wika naman ng Reyna, ang harap pa ba ang mangingilag na makitungo sa konseho? Wika naman ng Hari, pinapaalalahanan lang kita. At iba yung pag-iingat na pakikitungo sa kanila. At para na din daw sa kanyang ikabubuti. Napangiti ang Reyna at nagwika ng, maraming salamat sa iyong pag-aalala Suldarius, ngunit hindi ako natatakot kay Tabon o sa mga kanyang kayang magawa hanggat batid ko ang para sa tama at sa ikabubuti ng Sapiro. Ang aking mga plano ay walang magagawa si Tabon laban sa akin. Matapos nun ngumiti ang Hara sa Hari, at ang Hari ay napangiti din na parabang nawala ang kanyang pag-aalala at napalitan ng galak. Napunta ang eksena sa lungga ni Hagorn na kung saan ang tensyon ay punong-puno ng pagkagalit at frustrasyon. Wika ni Hagorn sa kanyang mga kawal na daig kayo ng isang hamak na Hara na gaya lang ni Armea, isa lamang siyang maliit na pasnya kung tutuusin wala pa siya sa kalingkingan ng mga dating sangre pero nadaig kayo ng walang kahirap-hirap. Ano ba kayo mga inutil? Sagot ni Agani, mukhang napaghandaan nila ang aming pagdating Panginoon. Pasigaw na wika ni Hagorn, napaghandaan ba talaga o talagang inutil lamang kayo? Maaaring sadyang matalino lamang ang sinasabi mong mahinang harang Armea, o baka naman may nag-ulat sa kanila ng ating plano. Pagalit na sagot naman ni Mitena, sabihin mo sa akin Agani paano ko maiulat sa kaaway ang ating planong pagsalakay sa norte ng Sapiro, kung magkasama tayo simula ng utos ni Hagorn hanggang makarating tayo dun at makipaglaban. Magsitigil kayo, pasigaw na wika ni Hagorn, gamitin inyo ang inyong mga alab sa pakikipaglaban hindi sa pakikipagbangayan. Pakumbaba na sagot ni Agani, aking Panginoon hindi kaya mas mainam kung hihilingin mo sa Bathalang Gargan na pumarito siya sa Encantadia upang tulungan tayong wasakin ang ating mga kaaway. Nakatitiyak ako na mas mapapadali ang ating tagumpay kung pangungunahan tayo ng bagong bathala. Sagot naman ni Hagorn ang Encantadia ay hindi alay na magmumula sa kanya ito ay ating magiging handog para sa kanyang pagdating. Tanong ni Mitena, pagdating ba ang sabi mo? Kailan ba siya dadating Hagorn? Ang sagot naman ni Hagorn, kapag nadaig na niya sa mundo ng mga tao ang mga sangre na dumaig at nagpabagsak sa iyo Mitena, at huwag kang mag-alala dahil malapit nang maganap iyon, kung kaya't. Kinakailangan natin na masakop na ang Encantadia sa lalong madaling panahon upang hindi nakakahiya sa ating bathala.
Kaya ipakita mo sa akin ang iyong silbi Mitena bago ko pang hinayangan ang pagpapalaya ko sa iyo at bigyan mo ako ng maraming tagumpay o kung hindi ako mismo ang magbabalik sa iyo sa kadsero o sa kamatayan. Naiintindihan mo ba ako Mitena? Mahinhin na sagot naman ni Mitena, malinaw Hagor na iintindihan kita. Napunta ang eksena sa labas ng Sapiro kung saan nag-uusap at nagpupulong ang dating mga taga Miniabe, wika ng isa sa kanila. Nakatitiyak ba tayo na mapagkakatiwalaan ng Hara? Baka naman pagdating natin doon ay hulihin tayong lahat. Sumagot naman si Daron, totoo sa kanyang salita ang Hara Armia, kung magiging totoo din tayo sa kanya. Nais niyang maging malaya tayo sa bayan ng Sapiro basta't ipakita lang natin sa kanya ang ating katapatan. Nagkatinginan ang dating mga taga Miniabe, wika ng isa sa kanila, mas nanaisin ko ng lumuhod sa bagong Hara kung nangangahulugan itong magkakaroon tayo ng bagong tahanan at hindi na magiging palaboy at laging pinagtatabuyan ng iba. Wika ni Daron, lahat ng sangayon sa alok ni Hara Armia ay itaas ang inyong mga kamay, halos lahat naman sila ay sumang-ayon at nagagalak kaya masayang wika ni Daron. Kung gayon mga kasama halina't sumama kayo sa akin, magtutungo na tayo sa palasyo ng Sapiro. Pero sa hindi inaasahan ay dumating ang dati nilang reyna na si Mitena. Agad niya silang binati, kamusta mga mahal kong Miniabe? Isang pagpupugay sa inyong lahat. Tanong ni Daron, anong ginagawa mo rito? Ano ang iyong kailangan? Sagot naman ni Mitena sa kanila, narito ako upang buhayin muli ang hukbo ng mga Miniabe at tutulungan ninyo akong hanapin ang iba pang dating mga kawal upang isama sa akin. Sagot naman ni Daron, isama sa iyo saan? Wala na ang iyong mga marka sa muka, kaya ba ganyan ka na magtanong Daron? Dahil ipinagkaloob mo na ang iyong katapatan sa ibang reyna? Nakita kita nung huling labanan, kasama mo ang Hara ng Sapiro. Ibinigay mo na ba sa kanya ang iyong paglilingkod? Sagot naman ni Daron, ang iyong katapatan ay wala na sa Miniabe Mitena kundi nasa masamang ibtre na galing daw sa Balaak. Pasigaw naman na sagot ni Mitena, kailanman ay hindi mawawala sa aking puso ang Miniabe at kung umanib man ako kay Hagorn, iyon ay para pa din sa ating lupain. Kaya't kung mayroon pa rin sa inyo na nagtitiwala at naniniwala pa sa akin inaasahan kong sasama kayo sa akin at kung hindi. At kung hindi ay ano? Ang bantang sagot ni Mitena, ako mismo ang papaslang sa sino mang hindi susunod sa aking nais. At inilabas ni Mitena ang kanyang sandata at ang lahat ay natakot.